Ngayong araw mga boy, nito nga palang mga nakaraang araw ay napansin ko na hindi na gaanong natambay dito sa amin yung mga bata. Kaya naman etong at pinuntahan ko sila at naabutan ko na may bago na silang pinagkakabisihan. Bale etong at nagpapalipad sila dito ng bulador sa gitna ng talungan. Nakapon na to. Boom, bali. Ba't mo tinapon? Talpad. At ayan, dito nga pala sa pagpapalipad ng saranggola na to ay may naiinis din. Naiinis nga sila kapag hindi lumipad yung kanilang mga ginawang bulador. Tapos etong at kapag nakapagpalipad sila, ewan ko ba kung natutuwa sila dito. Kasi nga sobrang init na at ganito pa yung kanilang ginagawa. Boy, anong pakiramdam kapag nakapagpalipad na ba ng saranggola? Anong pakiramdam? Ibang saya. Ibang saya? Bakit? Kahit mainit? Pag lumipad na sarili mong gawa, dun makakasaya. Yo! Mangklik. Ay di yung magagawa din ako pinakamalakas saranggola. Gawa ka din na, mga 5 dipa, mga aeroplano na. Yun! Apoy! Labanan mo kami. Umorder ka ng Vietnam kite. Ano na? Umorder ka ng Vietnam kite. Anong Vietnam kite? Ano yun? Yung di-float, yung di-carbon ng body. Ah, di carbon? 10,000 lang. Aba, grabe at meron pa palang ganong klase ng mga bulador na tinatawag sila. Bubulador ka lang, may dala ka ng pang-ulam pa uwi. Bakit? Bakit? Ayaw, katabi lang. Katabi lang? Siyempre at biro-biro nga lang pala yun ng mga batang yun. Tapos etong at pinalipad na rin dito ni Jared yung kanyang ginawang bulador. Nasa una nga ay nakalipad naman yung kanyang bulador. Pero maya-maya nga lang etong at nag-iinikot na. Tapos eto at biglang sumirok na din. Bali tawang-tawa nga yung ibang mga bata dito sa nangyari. Kasi malayo-layo nga daw ang tatakbuhin ni Jared para makuha ulit yung kanyang bulador. Tatalunin ko kayo. Gagawin ko yung pinakamalaking saranggola na makikita nyo. Ayun nga at may pagsabi-sabi pa ako na gagawa ako ng pinakamalaking bulador na makikita nila. Pero ang totoo nga ay hindi pa ako nakakagawa kahit noon pa ng bulador. Kasi nga ang mga nilalaro ko lang noon ay Chinese garter, jackstone, Barbie doll, tsaka nga bahay-bahayan. At ayan, bali tinanong ko nga lang din pala sila kung paano ba gumawa ng bulador. At nung malaman ko nga yung mga steps at mga gagamitin ko, etong at pinabili ko muna dito si Vicente ng mga kailangan. Nagpabili nga lang pala ako ng 2 klase ng kulay ng pambalot o yung plastic nga na ikinakabit sa saranggola para syempre lumipad nga yun. Tapos eto at nagtitilad naman ako dito ng mga kawayan para nga sa gagawing body ng ating bulador. At ang design nga pala na gagawin nating bulador ay yung tinatawag na inibon o yung bulador nga na hugis ibon. Kasi nga yun ang sabi sa akin ng mga bata dito sa amin na pinakamadaling gawin. At ayan, pagkatapos ko nga pala dito magtilad ay kinayas ko naman itong mga kawayan. Tapos eto nga't pinagdugsong-dugsong ko lang tapos tinalian ng tamsi. Tapos eto nga't may nagpahiram din sa atin nung tinatawag nilang Zumba para nga kapag lumipad daw itong ating bulador ay tumutunog. Tapos eto naman at kailangan nga pala daw nating gumamit dito ng katol hindi para singutin, kundi eto nga daw ay gagamitin natin para dumikit yung mga plastic at maibalot natin siya dito sa kawayan. At ayan, saglit nga lang pala eto na yung ating nagawang pinakamalaking saranggola. Kaya naman ngayon ay susubukan na natin ito kung lilipad ba. Pero bago nga natin ipagpatuloy Game! Sige ba? Gilis mo! Ala! Bata! At ayun, grabe, sumirok nga pala agad itong ating ginawang bulador. Pero teka, itry pa natin ng isa pa. Tingna! Hoy! Lumipad! Ala! Aba, lumipad nga! Ano? May kiling pa kaliwa niyan. Ano? Lumipad nga! Ang galing! Sige pa! May kiling ang kaliwa. Yun! At ayun, dahil ito nga palang unang beses ko na makapagpalipad ng bulador, ay tunay nga na grabe ang saya na kapag nakita nating lumilipad na sa taas yung ating sariling gawang bulador. At ayan, maya-maya nga lang din pala, eto nga at unti-unti nang sumisirok sa baba yung ating bulador. Kaya naman bukas na nga lang ulit. Bye-bye!